Noong Nobyembre, taong 2025, nayanig ang Pilipinas ng isa sa pinaka-kontrobersyal na political video sa mga nagdaang taon. Dating Kongresista Zaldico ay naglabas ng isang pahayag kung saan iginiit niyang may bilyon-bilyong pisong pondo ng gobyerno na umano'y inaabuso sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ang kwentong ito ay tumutuon sa mga paratang na kanyang inilahad laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lahat ng inyong maririnig ay batay lamang sa pahayag ni Zaldico at hindi pa napapatunayan sa alinmang hukuman sa ngayon. Ayon kay Zaldico, ang Pangulo umano ay nag-utos ng malawakang budget insertions sa pambansang budget ng taong 2025. Sinabi ni Ko na mahigit 100 bilyong piso ang inilaan sa mga proyekto ng flood control at infrastruktura. Inilarawan niya ang mga ito bilang malalaking estruktural na pagbabago sa budget. Hindi raw simpleng dagdag pondo, kundi planadong paglipat ng pondo sa piling mga proyekto at distrito. Ayon sa kanyang salaysay, ang mga utos umano ay direktang nagmula sa Pangulo at ipinadaan sa pamunuan ng Kongreso na siyang nag-ayos ng alokasyon ng pondo. Sinabi rin ni Ko na ang ilang kontratista ay pinili na umano bago pa man ang formal na proseso. Dagdag pa niya, may mga kickback raw na ibinabalik sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Iginigiit pa niya na may mga pagkakataong mga maletang puno ng pera ang naihatid sa ilang political offices sa pamamagitan ng mga kontratista. Muli naming inuulit, ang lahat ng ito ay mga paratang pa lamang. Mariing itinanggi ng Office of the President ang lahat ng akusasyon ni Zaldico. Tinawag ng mga opisyal ang mga pahayag bilang katang-isip, politikal at walang sinumpaang testimonya. Sa ngayon, wala pang korte ang nagpapatunay sa mga paratang na ito. Ang lalong ikinagulat ng marami, si Zaldico ay hindi isang tagamasid lamang. Isa siyang mambabatas, may impluensya sa budget at may sariling malaking kumpanya sa construction. Para sa isang taong nasa loob mismo ng sistema na akusahan ang Pangulo, yan ang nagdulot ng matinding pagkabigla sa bansa. May mga investigasyon ng sinimulan, ngunit nananatiling malabo ang buong katotohanan. Si Zaldico mismo ay nahaharap sa mga kasong graft at malversation na naglalagay ng tanong sa kanyang kredibilidad. Kaya ang tanong ngayon, siya ba ay whistleblower o nagtatanggol lamang sa sarili? Tanging formal na investigasyon ang makapagsasabi ng katotohanan.